Live na po tayo. Ilang araw tayo hindi nagkita. Ang ating pag-aaralan ay paano maglalang. Paano mag-create. Na pag-isip-isip ba natin na tayo ay creator? Maaaring hindi natin nagawa ayon sa ginawa o kinreate ng Diyos. Pero minsan ba sa inyong mga simbahan, mga leaders natin, ay naituro ba sa atin na ang buhay natin ngayon, ang buhay natin kahapon, ay nilalang natin at wala tayong ibang sisisihin? Dahil tayo ang naglalang ng ating buhay, ng ating tinatamasa, dinadana sa mundo. Now, dahil nasa Bible na tayo ang naglalang ng ating buhay, pahintulutan ba natin na patuloy na ganyan ang buhay? Nangarap tayong mabago ang buhay, pero parang isang walang hanggan na cycle ang buhay natin. Bumalik tayo sa dati, kinabukasan, yung pa rin ang dati. Walang pagbabago. Pero minsan ba nasabi mo, ano kaya ang dahilan? Hala, nandyan si Pastor Jack. Magbati muna tayo ng mga loves natin. Andyan si Pastor Jem. Andyan si Pastor Nat. Pastor Jen namin. Bah, andyan ang Pastora Noah namin. Alright. 12 disipulo lang ang sumama kay Jesus araw at gabi, no? Upang matuto. At dumami din sila. Kung mababasa natin para bago siya umakyat, ay nagsalita siya sa mahigit 400 tao. Dumami. 12. Ngunit, doon sa Book of Acts, 120 lang sila ang naroon nung nabaptize sila ng Holy Spirit. At mula noon, doon sa 120, 12 times 10, dumami at umabot sa buong mundo ang kaalaman na kanilang natanggap. At yung 12 na yon na dumami 120, kung mababasa natin, maging sa Google, kung inyong ma-trace, ay puro sila naging creator. Now, pag-aralan natin, dahil marami sa atin nangangarap ng ganito, ganyan, nangangarap na sana nga ay mabago na ang ating buhay. So, alamin natin kung paano. Alright? Tingnan natin, basahin natin sa Proverbs chapter 8, Kawikaan chapter 8. Pakipost nyo naman sa ating mga group chats. At Noah, i-post mo pa rin doon sa sa Quezon ang link. Alright. Dito sa
dito sa Bulacan. Sana ninyo pinupost. Si Pastor Jing. Alright. Pagka-post mo na lang doon sa Bible. Ako na nga. Wait lang. Pakipost nyo naman sa atin. Ako na nga. Nagsasalita ako. Minsan ito si Daddy, best friend ko siya. Sinasaway niya ako lagi. Alright. Let's do it. Wala si Pastor Jing, tayo na lang muna mag-post. Alright. Proverbs chapter 8. Meron tayong pupunahin. Ang nagsasalita dito, para hindi tayo humaba, ay ang karunungan o si wisdom. Simulan natin sa verse 22. Proverbs chapter 8, verse 22. Simply ito nga, simply. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 ito. Very, very simple kung ating pakinggan. Kung may time kayo, basahin niyo muna verse 1, ha? Marami kayong mapupulot. Si wisdom ito, kaharap natin. Alright? Habang binabasa natin ito, kaharap natin si wisdom. Face to face. Hindi online. Face to face. Ha? Kaya natin kung si wisdom na face to face ngayon, ay mamaya ikaw na. Tingnan mo kung makaya mo. Sa ngayon, nagsasalita siya sa harapan mo. Harap-harapan. Kinakausap ka niya. Pero kung marunong tayo makinig, nandyan si Pastor Racino namin. Kung ating mapakinggan na mabuti, kailangan si wisdom, nakaharap natin ngayon, nagsasalita, abay kailangan na siya, nakaharap mo, ang maging salamin. Ulitin ka. Si wisdom nagsasalita siya. Pero sabi sa Bible, ang binabasa nating wisdom na ito, salamin. May salamin tayo nakaharap. Ang salamin, ano nakikita mo pag humarap ka sa salamin? Dapat, hindi lamang siya nagsasalita harap-harapan sa atin, maya-maya, kapag ikaw at ako ay naunawaan na ang face-to-face na kaharap natin sa salamin ay tayo. Sa salamin. Na? Alam niyo ba yung sa Korinto na si wisdom ay salamin. Alright? So, face-to-face muna. Kapag hindi naging ikaw ito, puro kaalaman lang ito. Puro yabang lang ito. Puro ego lang. Puro reliyon, sekta lang ito. Wala ito. Bulok ito. Kailangan salamin siya. Wala ka ibang makita sa salamin pag humarap ka, maliban sa sarili mo. Pero harapin natin muna siya. Ngayon, Proverbs 20, chapter 8, simulan na sa 22. Si wisdom. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Face to face, ha? Hindi ito module-module. Face to face ito. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. May pasimula ng lakad, ha? Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Si karunungan ito, si wisdom. Alright? Hallelujah, Father Almighty, great I am, we give you honor and glory. Risekenderise. Rabaha, risenderise. Rendeseke, hiribe. Rababasende, Yeshua HaMashiach, Sandarseke,
Hallelujah, Rabasante. Thank you, Abba Daddy. Ikaw ang pumupuspos, pumupuno sa amin. Kami ang iyong kapuspusan. Dahil aming buhay ngayon ay si Jesu Kristo na iyong kapuspusan. Thank you, Abba. Thank you, Daddy, Holy Spirit. Thank you, great I am. Thank you, Yeshua, our head. We give you back the dominion and the praises and the honor. Just as thou art, so are we in this world. Amen. Hallelujah. Rasim derese. Hallelujah. And just again with this patch Jesus. Mighty name. Go for it, guys. Verse 22, inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang magagawa ng una. Verse 23, ako'y nalagay mula nung araw mula ng walang pasimula bago nilikha ang lupa. Wala pang simula. Naraw na si karunungan. Karap natin siya nagpe-face to face. Sasalita siya sa atin. Kung hanggang kaharap lang siya, sabi, Santiago, harap ka sa salamin, pero pag talikod mo sa salamin, nakalimutan mo kung ano mukha mo. Yan. Puro tayo doktrina. Alam, kaalaman. Ngunit paglabas natin, pagtalikod natin sa Bible study, sa church, sa preaching, nakalimutan natin kung sino tayo. Ngayon, hindi na dapat. Tatapusin natin. Alright? Siyempre, nandun yung nagle-labor tayo. Bakit ganito? Ba't kanya? Siyempre, no? But, may panahon. There is a time, there is a season for every time under the sun. There is a time for everything. Ito na araw. Okay? I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. 24. When there was no death, I was brought forth. And there was no fountains abounding with water. Nung wala pa, sabi niya, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Wala pang langit at lupa. Verse 25. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Before the fountains were settled, before the hills was I brought forth. Verse 26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa niyang mga parangman, niyang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Verse 27. Nang kanyang itatag ang langit, naroon ako. Nandun ako. Bago pa niya itatag ang langit. Nang siya ay naglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Hindi, Tagalog dito. Ayusin mo, Dodong. When he prepared the heavens, I was there. And when he set a compass upon the face of the deep. A compass, ano yung compass? Direksyon. Verse 28. When he established the clouds above. Tagalog. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, na maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Verse 29, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasasiping niya ako na gaya ng matalinong manggagawa.
At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Ano ang ligaya? Sino ang ligaya ng Lord? Si karunungan. Ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Na nagagalak na lagi sa harap niya. Nangunguna. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga mata ng mga tao. King James Version. Then I was with him. Then I was by him as one brought up with him. And I was daily his delight, rejoicing even before him. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Ito namang wisdom. Meron siyang delight. Meron naman siyang kaaliwan, kaligayahan, kapag siya daw ay nasa tao. Yan naman ang kaligayahan niya. Pero maraming tao, delighted na delighted, namnam na namnam, sarap na sarap sila sa kamangmangan. Ito nating dapat i-repair. Okay? Verse 32. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nangaglingat ng aking mga daan. Alam mo yung sinatawag na mapalad. Sabi sa verse 32. And therefore, hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Mapalad, blessed. Alam mo yung blessed? Mga taong ang Diyos, ay akala nila hiwalay sa kanila, pero masyadong matapat sa simbahan. Kung nagkaroon sila ng 50,000 sa buong buhay nila, tawag nila pinagpala sila. Ang buti ng Diyos na mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal na tao, mga diablo ang kautok, utak. Hindi po 5 million ang hawak nila. Bilyones po. So hindi po yan ang blessing. Dahil sabi ni Wisdom, ang langit at lupa nung nilalang ng Diyos, ako ang ginamit niya. Itong sinasabing blessed. Mapalad. Malalaman natin mamaya. Itong si Wisdom. Hear instruction and be wise and refuse it not. Makinig kayo ng turo. Kayo'y magpakapantas. Huwag ninyong tanggihan ang kapantasan. Ang karunungan, ang turo na ito. Pero may mga tao na hindi nadadala. Katulad natin lahat. Nawasak na ang pangalan natin dahil sa galit natin. Nasalitaan lang tayo ng isang salita. Bilyon-bilyon na salita ang sinagot natin. Puno ng paghihiganti, pangwawasak. Yung mga binitaw nating salita, kapatid, salamin natin yan. Bukas makalawa, kung di natin binagong pananalita natin, yan ang salamin natin. Nakikita natin sarili natin. Bakit nagalit siya sa iyo? Bakit nag-aaway kayo? Bakit nasira ang pangalan mo? Dahil sa kanya o sa sagot mo? Sa ngit-ngit mo sa ugali, pride and ego natin. Pero hindi tayo nadadala. Sinabi na magbago ng kaisipan,
nasita lang tayo. Dinakdakan na natin katakot-takot na pangwawasak mula sa puso. Akala natin nakapaghiganti tayo. Akala natin nasagot natin sila. Di natin alam ang binitaw nating salita ay salamin ng ating buhay. Nawasak na tayo noon. Nasira na tayo. Patuloy ba tayo magpakasila? Patuloy ba natin banggitin, sambitin ang lumang pananalita ng kayabangan? Nakapatong ka lang sa kalabaw, mataas ka pa sa kalabaw. Ang kalabaw ay kung pagsalitaan mo, para siyang dumi ng tao. Ngayon, nagagalit ka pag tinuklaw ka ng ahas. Like attracts like, kapatid. Tinungtuklaw tayo araw-araw ang pangwawasak, magnanakaw, mamamatay tao. Bakit? Dahil araw at gabi ang lumalabas sa puso natin, palabas sa bibig, puro ring kamatayan. Ay natin baguhin o sama ng loob. Kaya puro masama ang laman loob. Hindi ba tayo nagsawa? Ha? Pamumuna dito, pamumuna doon, na akala mo mas magaling tayo sa kanila. Wisdom, kapatid. Itong binabasa natin, batas ito. It's either wisdom o kamangmangan. Batas ito. Nilalang ng wisdom ng karunungan ng langit at lupa. Pero pag ang wisdom na ito naging kamangmangan, naging reliyon, naging pride and ego, naglalalang ito, kapatid. Ang nilalalang niya, kabaliktaran ng nilalang ni wisdom. Hindi natin mapigil. Sabihan lang tayo para maalala natin. Baka nga may dapat tayong baguhin kung makasagot tayo sa kalabaw. Para siyang isang kalaban na karumal-dumal dahil nakapatong tayo sa kanya. Mas magaling pa tayo sa kalabaw, mas mataas pa tayo. Tapusin natin ito, kapatid. Dahil kung hindi, tambak-tambak na paglalang ng pangwawasak sa ating buhay ang ating mailalalang. Puro tayo simangot araw-araw, walang rejoicing. Hindi ba kayo nakakapuna? Maga pa lang, busit na busit ng buhay natin. Sa gabi hindi tayo makatulog. Bakit? Puro kabuisitan ang laman ng utak. Hindi pa tayo nagsasawa. Sabi ni Jesus, peace I leave you. Hindi peace ng mundo. Peace ko mismo. Alright, tuloy natin. Medyo may pansita tayo sa sarili natin. Tandaan nyo lang, hindi ako nagsasalita para sa inyo. Unang-una sa sarili ko. Kung ayaw nyo rin magbago, nasa atin, ako. Tingnan mo sarili mo. Ako yan. Kung hindi na bago yan, ako rin yan. Okay? So sabay-sabay tayo tawid. Mapalad ang tao nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan. Verse 34. Na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Araw-araw ba, kapatid, meron kang inaasahan na wisdom na makaharap mo face to face hanggang sa siya ay maging ikaw? O tama na yung doktrina ng ating reliyon at sekta? Okay na yan. Na tayo likas na makasalanan tao lamang, sampalin mo si Kristo araw-araw. Pag sinabi mo likas ka makasalanan tao lamang, sinisipa mo si Kristo.
Sinatapak-tapakan mo ang mukha ng Diyos. Ulitin ko. Pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo at sabihin mo, likas kang makasalanang tao ka lamang, inaapak-apakan mo ang mukha ni Kristo Jesus. Para mo sinabi sa kanya, wala kang nagawa. Hindi mo ako nalinis. Wala kang pagtubos na ginawa. Inutil ka. Pero Kristiyano ako, nakapatong ako sa iyo. Kalabaw ka, pero inutil ka. Araw-gabi, marami tayong narinig. Maging ang ating leader sa church, likas tayong makasalanan, ay di tanga yung Diyos. Nakatawang tao pa siya para tubusin tayo. Iahon tayo sa kadiliman, dalhin sa kanyang kaliwanagan. Tangang Diyos, kung pinasulat niyo kay Pablo na binanal na tayo. Bakit? Hindi ka ba banalin, kapatid, kung hindi ka dating banal? Pero humility daw, pagpapakumbaba, tao lamang ako. Hindi ako tulad ng Diyos, dahil isa lang ang Diyos. Isa nga. Ikaw ba isa rin? Meron bang kaluluwa? May katawan ka ba? May kaisipan ka ba? May damdamin ka ba? Ha? May pagnanasa ka ba? May ambisyon, may ilusyon ka ba? Nabibilang mo ba kung ilan ka? Pero iisa ka, di ba? Ganon din naman si Kristo. Iisa, ngunit maraming bahagi. Pero dahil sa reliyon at sekta, hindi natin maiwanan ang salamin. Lagi natin pinapalitan ng salamin. Oh! Salamin, palitan kita, pangit ka. Pero ang ating mukha ay nating palitan. Okay, palitan mo mukha mo, parang palitan natin ng ating aura sa salamin. 34, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan. Ano yung pintuang bayan? Pumasok ka nga ngayon sa mga airport, kung makapasok ka, tinanggal na ngayon yung kababasa ko lang, pati in Japan, sinara mo na airport niya. Ibig sabihin, pag nakapasok ka, in ka. Na, kung hindi ka nakapasok, wala ka. Hindi ka maka-enter sa kingdom of heaven. Na, bantayan mo daw lagi ang pintuang bayan. Na, magbantay daw tayo. Sinus, mayroon siyang pintuan itong wisdom. Naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. May haligi ba ang karunungan, kapatid? Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Anong nakasumpong? Nakatagpo. Nakaisa. Pag nakaisa natin si karunungan, nakatagpo, nakasumpong, nakaisa natin ang buhay. Ang buhay po, Diyos. Diyos po ito. Ito siya, naglalang ng langit at lupa. Sabi sa John 3:16, kapag sumampalataya kayo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, kapatid, buhay Diyos! Maraming Kristiyano, isa na ako noon, kabisado ko ang John 3:16. Sinishare ko sa labas. Pero ang tingin ko sa sarili ko, tao lamang. Likas, makasalanan. Hindi natin inuunawa na buhay na walang hanggan, Diyos yan. Buhay Diyos yan, kapatid. At magtatamo ng lingap ng Panginoon, sabi sa verse 35. Lingap. Naranasan ba nating lingapin ng Panginoon? Nakita ka, iwan ko sa probinsya, kung nakarating kayo, may manok. May mga sisiw siya. Tingnan mo, bago dumilim, tingnan mo manok ko, anong ginagawa sa mga sisiw niya. Nililingap niya. Kapag maliliit pa ang mga sisiw, saan niya nilalagay sa gabi? Subukin mo sa ilalim ng bahay mo.
na nasa ilalim ng kanyang mga pakpak. Protektado niya kapag wala kang makita na sisiw, kundi ang inahin. Nandun sila sa loob. Naranasan mo bang lingapin ng Panginoon? Nasa ilalim ka ng pakpak ng Panginoon. May Omicron, may COVID. Nakakalapit ba siya sa Panginoon? Nandun ka sa ilalim, sa loob ng kanyang mga bagwis. Naranasan mo yan. Pagpuno tayo ng kamangmangan, takot, reliyon, sekta, ang Diyos natin sekta. Hindi ka kayang protektahan ng sekta, kapatid. Hindi tayo kayang protektahan ng sinasabing siyensya, sinasabing karunungan ng tao. Ang kalaban natin, Diyos ng sanglibutan, espiritu, si virus, kapatid, demonyo. Hindi siya tao, espiritu siya. Kahit anong vaccine, kahit anong pang pagtuturok, hindi niya kakayanin yan, kapatid. Demonyo yan. Physical, barilin mo. Si COVID. Ratratin mo na, tingnan mo tamaan. Parang ganyan, kapatid. Si virus, si COVID, si Omicron, demonyo yan. Hindi kaya ng anumang tableta, turok. Kung nagpapaturok tayo, yan ay hindi ka pwede. Kung wala kang turok, hindi ka pwede tumawid sa kabila. Uwi, katulad ko. May mga ticket na halos kami. Sinara na naman ngayon ng Prime Minister. Pag-usapan sila, meron sila ngayong meeting. Yung tapos na. Sinara muna nila December 15. Hanggang sa December 15, magdidesisyon sila. Lahat ng migrant workers, lahat ng international students na papasok, may mga visa, may mga ticket na, ay hinold muna. Huwag muna pasok. Walang pasok. Karan din sa ibang bansa, maging sa Pilipinas. Dahil kaya pag-usapan namin, ano naman ang dapat namin gawin para masawata si COVID. A billion times na. Kadiliman at kaliwanagan na labanan, kapatid. Si kadiliman, kahit anong baril mo kay kadiliman, anong turok mo kay kadiliman, hindi mo siya mapigil. Kadiliman yan, kapatid. Ang tanging makasawata kay kadiliman ay liwanag. At ang liwanag na ito ay nag-uugat sa karunungan, kay wisdom. Pero magpaturok kayo. Kung kaya nyo. Sabi sa Marcos 16:18, uminom ka man ng lason, hindi ka mano. Kung sumasampalataya ka sa kanyang pangalan. Pero kahit na alikabok lang na marumi, dumampi sa balat mo, at ang kamalayan mo, sinasabi mo may allergy ka, kapatid, mamamantal ka. Baka hindi pa napagtanto kasi sa siyensya hindi nila tinatanggap lahat ng sinasabing meron silang allergies. Lahat yan espiritu, paniniwala yan, kapatid. Karunungan yan. Yan ang kalaban ni wisdom, pero siya pa rin yan. Iba lang ang forma niya. Si wisdom, iisa lang. Lahat ng karunungan, madilim, maitim, maputi, brown, maitim. Si karunungan yan. Iba lang ang kanyang arrangement. Wala pong karunungan, walang kaisipan, walang identity sa mundong ito nang hindi nagmula kay karunungan. Isa lang ang karunungan. Mula doon nagkaroon ng iba-ibang arrangement, iba-ibang
forma, dinistort, binaluktot, kung ano-anong ginawa ng tao kay wisdom. Tapos sisihin niya si wisdom. Bakit ako pa? Hindi po ako, sabi ni wisdom. Binaluktot mo ako eh. Kaya baluktot ang buhay mo. Wala pong Diyos na hindi mula sa iisang Diyos. Walang kaalaman na hindi nagmula sa isang kaalaman. Kaya lang sabi niya, I am. Ako si I am. Ako nga ang buhay, ako rin ang kamatayan. Ako nga ang pagpapala, ako rin ang pagsusugat. Pumili ka. Pag pinili mo ako nga, pero binaluktot mo ako, kamatayan yan, kapatid. Ako nga, ikaw. Pero pag binaluktot mo ako na ikaw, tawag mo sarili mo, tao lamang likas na makasalanan, ako pa rin yan, ikaw. Pumapatay nga lang ako. Sumusugat ako. Daw walang ibang ako, kundi ang Diyos. Si ako nga, iisa lang. Ngayon mo, may kaisipan ka ba? May pangunawa ka ba? Saan nagmula yan? Sa iisang paniniwala. Sa isang karunungan ito. Naglalang ng langit at lupa si karunungan. Mula noon, winasak ng Diablos ang nilalang ni karunungan. Saan si Diablo galing? Nilalang lang siya ng Diyos nung siya'y anghel pa. So saan nagmula ang kahirapan? Kay karunungan. Kaya lang, si karunungan naging kahirapan. Bakit? Ikaw at ako sa mundong ito may authority. Kung anong gawin mo kay karunungan, pag binaluktot mo siya, baluktot ang buhay mo. Pag tinuring mo ang karunungan na mahirap ka lang, ikaw yan. Siya pa rin yan. Si ako nga pa rin yan. Mahirap nga lang siyang Diyos. Ewan ko na-gets mo. Walang kaisipan. Wala. Iisa lang kaisipan. Ang bawat isa sa ating bahagi ng iisang kaisipan, iisang katauhan na si ako nga. Iba-iba nga lang ang dating sa atin ni ako nga. Kaya sabi ni karunungan, sapagkat sino mang nakasumpong sa akin, verse 35, nakasumpong ng buhay at magtatamo ng likap ng Panginoon. Sino si karunungan? Punta tayo sa New Testament. 1 Corinthians tayo. Unang Korinto. Palagay ko, sapat na yan, ha? Ulitin ko po, isa lang ang karunungan. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Lahat ng Diyos-Diyosan, lahat ng kamalayan, lahat ng kaisipan, nagmula sa iisang kaisipan o kamalayan. Si ako nga, si I am, si Diyos. Kaya lang, pagdating mo sa mundong ito, ikaw ang Diyos na nakikita. Ikaw ang karunungan ng Diyos na nakikita. Ikaw ang kaisipan niya na nakikita. Kaya lang pagdating mo sa mundo, tinuruan ka ng sekta, reliyon, tatay, lolo, nanay, na mahirap ka lang. Bobo ka, pangit ka, may team ka, mas maganda ka sa kanila, mas mayaman tayo sa kanila, mas mayabang tayo sa kanila. Mahirap ang buhay. Iisang Diyos yan, isang karunungan. Naging ikaw nga lang ngayon. Ano ka? Sino ka? Si An. Si An po ko. Anong apelyido mo? Ganito po. Taga saan ka? Taga ganito po. Okay. So, yun ang identity mo. Opo. Mahirap lang po kami. Okay. Yun ang identity mo. Ito na. Sino ka? Ako po si Jen. Taga saan ka? Taga ganun po.
Ay, isang barangay kayo? Opo. Yan ka, mayaman po kami. Anak po ako ng Diyos. Ako po nakikita ng Diyos. Ah, okay. So, isang barangay kayo. Si ako nga yung pareho! Si Diyos yun pareho. Kaya sabi ng Diyos, Deuteronomy 30:19, sabi niya, ako nga, pumapatay. Ako nga rin, bumubuhay. Ako nga sumusugat. Ako nga nagpapagaling. Deuteronomy 32. Siya ko nga lahat, si Diyos! Bakit? Ang Diyos isa lang. Kailan dumating sa'yo si Diyos, baluktot na si Diyos. Na si mahirap ka. Na sisakitin ka. Si inggitera ka, si chismosa ka. Pero si ako nga parang yan. Binaluktot lang natin. Isa lang ang wisdom, guys. Isa lang. Lahat doon nagsimula. Lahat ng kaunawaan, nagsimula kay karunungan. Yan ang pagdating sa atin, iba na. Siya pa rin yan, guys. Kaya wala kang sisisihin sa mundong ito. Huwag mo isisi kaya ako nga. Huwag natin isisi sa Diyos. Dahil sabi niya, ako ikaw. Pinaluktot mo nga lang ako. Kaya ang tawag mo sa sarili mo ay si sekta, si reliyon. Pero ako yan. Ikaw nga lang ang nagmamanage sa akin. Ako ang buhay, walang ibang buhay. Walang ibang buhay, kapatid. Kundi nagsimula sa iisang buhay. Ang buhay na ito, Diyos. Pagdating nga lang sa atin, binago natin, binaliktad, binaluktot. Ang buhay ko po tao lamang. Likas na makasalanan. Si ako nga pa rin yan, binaliktad mo lang. Ha? Binaluktot natin. Iisa lang ang buhay, guys. Wala. Si kamatayan, buhay pa rin yan. Binaliktad lang ng tao, ginawa niya kamatayan. Si buhay. I hope you get it. Alright? Now, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 1. Sino si wisdom? Unang Korinto na tayo. Chapter 1. Sino mo si wisdom? Sa New Testament na ito. Unang Korinto chapter 1 verse 24. Yan nga. Nanawan nyo ba, guys? Kaya wala kang ibang sisisihin kundi sarili natin. Kung anong pinaniwalaan mo, ganyan ka, sabi ni Jesus. Isa lang paniwala. Diyos lang ang tanging paniwala. Mula sa iisang paniwala na Diyos, naging individual na paniniwala. Kaya kung anong paniwala mo, ganyan ka, kasi Diyos yan. Ako nga pumapatay, ako nga bumubuhay. Ako yan. Ako nga ikaw. Ikaw, ako. So, depende sa'yo kung anong gawin mo sa akin na ikaw. Gawin mo ako maitim, maitim ka. Gawin mo ako tanga, tanga ka. Gawin mo ako mangmang ka. Pero ako yan. Gawin mo kamatayan ako, kamatayan ka. Mamamatay ka. Iisa lang. Guys, isa. Isa lang ang Diyos. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Isa lang ang Creator. Walang ibang tagapaglalang. Isa lang. Kaya nasa atin na ngayon siya. Depende sa atin kung paano natin siya paandarin. Ang karunungan paandarin nating reliyon, sekta ng kamatayan. Ang karunungan gawin nating takot kay COVID, siya pa rin yan. Takot siya kay COVID. Pero ikaw yan. So ngayon, sino siya? 1 Corinthians 1:24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos
at ang karunungan ng Diyos. So, sino daw si karunungan kanina? Binasa natin? Si Kristo. Sino mo si karunungan na si Kristo? Sino mo? Hindi lamang si karunungan ng Diyos, siya ay kapangyarihan ng Diyos, si karunungan. Tinanggap mo ba si Kristo? May Kristo ka ba? May Kristo ba tayo? Pero ano ang itsura ni Kristo ngayon sa salamin? Harapin mo sa salamin si Kristo. Makikita mo kung ano si Kristo ngayon. Tingnan mo kung ano si Kristo. Juan chapter 1. Tingnan mo kung ano si karunungan. Juan chapter 1. Nang pasimula, verse 1, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Napatunayan kanina, Proverbs 8, siya yun. Si karunungan. Ito rin ang pasimula sumasa Diyos. Verse 2. Verse 3, tingnan mo verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Si karunungan ito, si salita. Si Kristo, karunungan ng Diyos. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Wala si karunungan, wala nagawa. Wala si salita, wala nagawa. Buhay man o kamatayan, siya gumawa. Pagpapala man o sumpa, siya gumawa. Pagsugat man o pagpapagaling, siya gumawa niya. Sa pamagitan mo. Ulit, mukhang hindi na-gets. Hindi mo kung na-gets natin. Ulitin natin. Ikaw at ako, Christian. May buhay Kristo. Si Kristo, karunungan ng Diyos. Kung balik ka po sa Proverbs chapter 8, si Kristo, karunungan. Naglalang ng langit at lupa. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, naroon siya. Napatunayan sa chapter 1, verse 3, na Juan, walang nagawa kundi sa pamamagitan niya. Nasaan si Kristo? Nasaan na si Kristo? 2 Corinthians tayo, chapter 13. 2 Corinthians chapter 13. Ikalawang Korinto, chapter 13. Verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo. Testingin ninyo. Ang inyong sarili. Anong sarili? Sinong sarili mo? Sino ka? Tao. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesu Kristo ay nasa inyo? Linawin natin para lalo tayong masaktan. Hindi ba ninyo alam na si Jesu Kristo ang inyong sarili? Hindi ba ninyo alam na si Jesu Kristo na inyong sarili? Karunungan ng Diyos? Siya naglalang ng langit at lupa nung wala pang pasimula, naroon na siya sa Diyos. Walang nailalang kung hindi sa pamamagitan niya na sarili mo. Sino ang sarili mo? Walang ibang sarili, kapatid, sa mundong ito kung hindi si Jesu Kristo. Malademonyo man ang sarili niya, salaula man siya, magnanakaw man siya, bakla man siya, tomboy man siya, si Jesu Kristo yan. Binaluktot lang ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ng kanyang pagkakilala sa sarili. Consciousness of being. Ano ang pagkakilala natin sa ating sarili? Hindi ba ninyo, sabi niya, nalalaman sa inyong sarili na si Jesu Kristo ay nasa iyo? In short, hindi nyo ba alam na kayo si Jesu Kristo? Na walang nalalang kung hindi sa pamamagitan niya. Pati ikaw at ako.
So, sino ka, kapatid? Baluktutin ba natin si Yesu Kristo natin sarili? Sa Deuteronomy 30:19, dala-dala ko sa iyo ang buhay at kamatayan. Pumili ka. Pero sinasabi ko sa iyo, piliin mo ang buhay. Pero anong pinipili natin? Sekta, reliyon, tradisyon, sama ng loob, pride and ego. Pag naturuan tayo, kamangha-mangha, umaalis pa. Wisdom na tinuturo mo, umaalis pa sa group chat. Galit na galit, ano ba pinagsasabi ng pastor na yan? Hindi ba niya alam na gusto ko ng kamatayan? Bakit puro buhay ang pinagsasabi niya? Pakailan ko sa buhay. Gusto ko ng kamatayan! Gusto ko ng takot, gusto ko ng lampaso ako ni COVID at ni Omicron. Bakit pinagsasabi niya na ako ang nakikitang Diyos? Hindi ako nagsabi. Basahin mo, verse 3 ng chapter 1 ng Juan. Walang nalalang kung hindi siya. Pati ikaw. Pati isip mo siya yan. Pati damdamin mo siya yan. Pati nasa mo siya yan. Iba nga lang ang arrangement. Iba nga lang ang pagkahanay natin. Pero walang nalalang kung hindi sa pamagitan ng karunungan. Na siyang buhay mo ngayon, si Kristo sumasayo. Si Kristo Jesus, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na si Yesu Kristo ang sarili ninyo? Iba nga lang ang pagporma mo sa loob. Mahirap, sakitin, matampuhin, ma-pride, balat sibuyas. Si Kristo pa rin yan. Hinubog lang natin ng mali. So sabi niya kanina, pakinggan mo ako. Dahil ako naglalang ng langit at lupa. Karunungan ako ng Diyos. Kapangyarihan ako ng Diyos. Ako ang naglalang ng langit at lupa at lahat ng bagay. Kasama ka, kasama isip mo, kasama utak mo, kasama damdamin mo. Ako yan. Binaluktot mo lang ako. Tingnan mo, para maunawa natin. I-post nyo nga dito, Bert. Ako na nga. Deuteronomy chapter 32. Para maunawa natin sinasabi natin. May mga pastor nakikinig, sana nga mapagbulay-bulayan nila ito. At ituro sa congregation nila. I-post natin sa Tagalog at sa King James Version. Deuteronomy 32:39 para maunawa natin, walang ibang Diyos. Kamatayan man o buhay, Diyos yan. Kailang depende sa pagpapatupad ng tao sa mundo. Anong gusto mong Diyos ipatupad sa mundo? Ayan, basahin mo. Tinan ninyo ngayon na ako sa mga tuwing bagay, ako nga. Walang Diyos sa akin. Walang ibang Diyos sa Kanya. Dahil isang Diyos lang, kapatid. Kung may Diyos man na iba, ginawa nating iba ang Diyos. Ganun lang kasimple. Walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang nakakaligtas sa aking kamay. Siya lahat yan. Nilalang niyang langit at lupa't walang nailalang kasama kat ako, kasama ang hangin, isip, damdamin, aksyon. Lahat yan, siya. Walang nagawa kung hindi siya.
Pagdating sa tao, nasa iyo. Anong gagawin mo sa Diyos na ito? Ikaw ang boss. Ang Diyos na makapangyarihan, ang marunong, ginawa mo kamangmangan at kamatayan, patay ka. Ang Diyos na makapangyarihan, marunong, karunungan, ginawa mo siyang takot kay COVID at kay Omicron, lalapain ka ng dyablo. Sumusugat siya. Nagpapagaling din. Pumapatay siya. Tumubuhay siya. Sa pamamagitan nino. Hindi niyo ba napagtanto, sabi kanina, na si Yesu Cristo na karunungan at kapangyarihan ng Diyos nasa inyo? Kung nasa inyo, anong nakikita niyo sa salamin ng buhay ninyo? Ano nakikita natin sa salamin sa buhay natin? Si Yesu Cristo. Kung may gutom bukas, may ospital bukas, nakaratay bukas, si Yesu Cristo yan nakaratay. Yan o. Basahin. Bakit ganun? Si Yesu Cristo pala ako Ba't nakaratay ako? Ikaw ang boss Si Yesu Cristo na nagpapagaling at nagpapala, ginawa mo siyang kamatayan. Ginawa mo siyang sugat. Siya yan. Dahil walang iba na Diyos maliban sa Kanya. Walang nalalang, pati ang kamatayan, pati ang sugat, pati ang kahirapan, kaisipan na mali, lahat yan siya. Walang nalalang, kundi sa pamagitan niya. Kailan pagdating natin sa pagdating sa atin ng karunungan, ang kaisipan, ang kamalayan, ang pagkakilala sa sarili na siya ay baliktad, baluktot, naging kadiliman. Naunawa natin, guys. Tayo pa rin ang may hawak ng susi. Tayo pa rin may hawak ng bola, guys. Gawin nating bola kwadrado, wala magawa ang bola. Tanggalan natin siya ng hangin, apak-apakan, wala magawa ang bola. Ganyan din si Yesu Cristo na nasa atin. Don't you realize that Jesus Christ is in you? Unless, maliban na kayo'y nagtakwil sa Kanya. Ginawa niyo siyang kwadrado, ay bilog siya. Ginawa niyo siyang kadiliman, ikaliwanagan siya. Ikaw pa rin at ako ang masusunod sa mundong ito. Sa ating mundo, hindi po ang Diyos ang masusunod. Tayo. Ano man ang pag-arrange natin kay karunungan, ganyan lang ang magagawa niya. Ano man talian mo sa lupa, yan lang magagawa ni karunungan. Siya pa rin yan. Anong pakawalan mo sa lupa, susunod lang ang langit. Bakit? Langit at lupa, siya yan. Pero pagdating sa mundo mo, ikaw ang boss. Bahala ka, Dodong. Bahala ka, Ading. Bahala ka, Lakay. Kung ano ang forma ni karunungan sa iyo. Kamangmangan ba siya? Susugat siya. Kamangmangan ba siya? Sekta reliyon ba siya? Pumapatay siya. Ang una niyang patayin, ikaw. God is good. Yes! Bakit? Ikaw ang boss. Lahat ng susi binigay sa'yo. The gates of hell shall not prevail against you. Eat! Go! Si karunungan na matuwid, righteous ang ating sa buhay. Mali man yan, sabi ni Jacob, iwan mo lahat ng walang batik na mga animal, mga hayop, alagaan ko. Lahat ng anak na may batik, akin. Sabi ni Jacob, good. Sabi ni Laban na biyanan ni Jacob, oh, good. Very good. Sige, iwan ko na lahat. Paramihin mo. Dahil imposible na ang pure
one in a million, one pure na kulay ng isang tupa o baka magkaroon ng anak na may batik-batik. Pero sabi niya ako, wag mo akong pangako. My righteousness shall speak for me. Ang katuwiran ng aking karunungan, ang karunungan na naglakan ng langit at lupa, gawin kong matuwid sa aking kamalayan. Siya ang magsasalita para sa akin. Makikita mo na ang imposible naging posible, ang kamatayan naging buhay, ang sugat naging kagalingan. Bakit? Depende sa akin. My righteousness shall speak for me. Ganun din ang ginawa ni Job. Siya, wala na akong mga anak. Pinatay lahat ng diablo. Meron pa akong asawa, okay. Pero my righteousness shall speak for me. Ang karunungan, ginawa kong katuwiran sa akin. Ginawa kong matuwid ang karunungan sa akin. Hindi ko binaluktot. Pinabalik kay Job, kay Job. Higit pa sa nawala sa kanya. Mas maraming anak ang may balik sa kanya. Pero saan ka? Nakunan ka lang, hindi ka na bumalik sa karunungan. Karunungan pa rin yan. Wawasakin ka yan. Pag nabutis ka uli, kukunin uli yan. Nang binaluktot mong karunungan. Ayaw makinig. Masama ang loob mo. Tampo dito, tampo doon. Karunungan yan. Pero bakluktot nga lang, ibaba ang kasahukay niyan, kapatid. Basahin mo. Pumapatay siya, bumubuhay. Sumusugat siya, nagpapagaling. Ikaw yan, karunungan yan, na binaluktok natin. Magtampo ka pa! Huwag kang magbasa sa group chat. Huwag kang umatin sa fellowship. Tingnan mo kung sinong lugi. Sabi niya ako, gawin ko matuwid si karunungan sa akin. Righteousness, right consciousness. Right. Tamang kamalayan, karunungan, si karunungan yan. Kung hindi mo itatama ang kamalayan mo, si karunungan para niyan, baluktot nga lang. Sabi niya, my righteousness shall speak for me. Imposible! Noon yun. Nung si karunungan, baluktot pa sa akin. Pero ngayon, naging right consciousness na, righteousness na sa akin. Naging matuwid na si karunungan sa akin. Hindi na baluktot. Sabi niya, lahat ng anak niyan maging batik-batik. Nangyari nga, mas mayaman pa siya sa kanyang biyanan na si Laban. Basahin yung history doon sa Genesis. Father Almighty, great I am. Karunungan. Meditation. Rama Sanders. We got you today. Tonight. Naunawa namin kung bakit may sugat, may kagalingan, may kamatayan at buhay. Kami lahat ang nagpapatupad sa iyo, karunungan. Ngunit ngayon, sa gabing ito, ipapatupad ka namin bilang matuwid. Right consciousness. Tamang kamalayan, righteousness. Father Almighty, we give you all the thanksgiving. Salamat at kami ang kapuspusan mo nakikita sa mundong ito. Kapuspusan din kami ng kamatayan, kapuspusan kami ng sakit, kapuspusan kami ng buhay, kapuspusan ng kagalingan. Ikaw lahat ito. Depende sa amin kung paano ka namin ipatupad. Ama, walang nalalam kundi sa pamagitan mo. Ikaw na karunungan. Well, sa gabing ito, kung hindi man lahat kami makapagpatupad ka agad, alam namin, narinig namin. Kami pa rin na may tangan, may hawak ng bola na ikaw. Father Almighty, thank you for your wisdom and your power na ikaw, si Jesus Christ, na sa amin. We give you all back. Cycle of glory. Sa pangalan ng aming katauhan na si Kristo Jesus. Amen. And just a word again, I thank you guys. I bless you. In the mighty name of our righteousness, Yeshua HaMashiach. Guys, I hope you get something. Tandaan mo lang, kaya tayo nangangaral dito. Ikaw ako. Ako ikaw,
Ikaw siya, ako nga, siya ikaw. As He is, so are we in this world. But it is this verse, ang verse na ito, batas guys. Kung ano siya, karunungan, Diyos, naglalang ng lahat, simula ng lahat, ganyan ka sa mundong ito. Ikaw, simula ng lahat, kung ipatupad mo siyang tama, tama ang buhay mo. Ipatupad mo siyang mali, mali ang buhay mo, siya pa rin yan. As He is, so are we in this world. Pumapatay siya, bumubuhay, sumusugat, nagpapagaling. So sabi niya, piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong angkan ay mabuhay. Tanda mo lang, ikaw siya, siya ikaw, kaya ako ikaw. Pag sinabi ko, I love you, ikaw ang sarili ka. Amen? Love your neighbor as yourself. Love you guys. Hapon na tayo.